Magandang umaga po mga friend po, araw ng linggo at February na nga po at sisimba po tayo sa ating mahal patron tatanong na ito po yung regular Sunday Mass at nag-umpisa na po ang misa. Umpisa lang po at pakikita po sa inyo. Ay, Berlin. Ayan po sila. Ang mga bida at mga night sa Pulong po, may shout-out po sila po ay may meeting po at may misa doon sa kanilang tutunguhan. Kaya Junior, may shout-out. Ayun na po at sino po ako misa. Bakit? Ay. Po at ang di ko pagkuha na nauukol sa akin bilang tagapangalan. Malaya ako at di ay hinihingan. Ngunit nagkakaligin ako sa lahat upang makakikaya ito ng lalong marami. Sa piling na may ina, ako'y naging gaya na may ina upang may kaya sila. Ako'y nakibagay sa lahat 40. ng tao upang Oy, parang meron ba? Meron? 40 lang. Sukulan mo ko 10. Ayan po, Berlin. Simba muna. Mamaya ko na kukunin ha. Kukunin mo yan ha. Oo, mo yan ha. Inako ni Jesucristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni Andres at Simon, kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanaan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. At ito'y agad nilang sinabi ni Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, inawakan sa babae at ibilangon, noon di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo. At nagkatipon sa buong bayan, sa may pintuan ng bahay, pinagaling niya ang maraming may sakit, ano man ang kanilang karamdaman, at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa ay bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na buok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ng kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, "Hinahada po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus,
kailangan pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum. At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Madalas ay nagrereklamo tayo dahil sa sobrang dami ng ating dapat gawin. Madalas nakararamdam tayo ng pagod dahil sa pagkaabala sa napakaraming bagay na ginagawa natin at dapat natin gawin. Ito man ay maghahanap aral, pagkakawin sa bahay, o ano bang mga bagay na dapat natin gawin. Sinasabi natin, masyado na lalong busy sa buhay ng Diyos. Nagpatira na ako, bang maubusan na naman eh. Nagpatira na ako dito. Ha? Ang ating buong maghapon, sa isang buong maghapon ng Panginoon, wala tayo sa kalintigan ni Jesus sa pagkaabala. Isa na yung sinabi ng Panginoon na ang kanyang mga alagad ay wala ng panahon at oras kahit ang kumain dahil sa dami ng tao na lumalapit sa kanila, dahil sa dami ng tao na nangangailangan ng kanilang atensyon, ng kanilang pangangaral, ng pagpapagaling na ginagawa ng ating Panginoon. Sa ating Evangelyo ng Catholic, nakita natin and we can probably picture in our mind how busy the Lord was. Mula sa Nakapakinig na ako minsan kami sa online. Kaya po. Hindi naman siya doon tumampay lang. Pag sinabing si Jesus ay galing sa sinagoga, si Jesus ay nangaral doon. At pagkatapos doon, umuwi siya sa bahay ni Simon Pedro, nagpapahinga na siguro, kami magdating may sakit at biyanan ni Simon Pedro. Kaya, pinagaling po na ganito. Marami hindi pa natatapos magalingin ang nanay ng biyanan ni Simon Pedro ay nagpatid ko na ang napakaraming tao sa labas ng kanilang bahay. Ano pa't wala nang makayo, anong iba? Anong kailangan? Makinig ni Jesus sa kanyang pangangaral, pagalingin sa kanilang naramdaman, palayain sa pagkaalipin ng mga demonyo. Wala maraming pahinga ang ating Panginoon. Pero walang di katuting na pagreklamo ang narinig natin sa Kanya. Pinapahal ko mga kapatid, magandang pagbilaya ng bagay ito upang maging gabay natin sa ating mamumuhay bilang Kristiyano. Tingnan natin ang mga aral na pwede natin matutunan mula sa karanasan ng ating Panginoon. Una, ang taong abala sa paggawa ng mabuti, wala ng panahon sa paggawa ng masama. Abalang-abala si Jesus sa paggawa ng mabuti. Lahat ng oras niya, inugugol niya sa paggawa ng kabutihan at pagtupad sa kalooban ng Ama. Sinasabi that idleness is the workplace of the devil. Yung mga panahon at oras na tayo ay walang ginagawa, diyan mas madalas makapasok ang demonyo. Yung mga pagkakataon na hindi tayo abala sa paggawa ng kabutihan, diyan mas malakas ang tukso na gumawa ng mga bagay na hindi naman naaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya magandang tignan ang ating mga pagkapagod sa tayo ng gagaling. Tayo ba talaga'y pagod sa pagawa ng kabutihan? Tayo ba'y abala sa paggawa ng kabutihan? Minsan ka, sa mga teleserye, may mga ganitong linyahan, kapag may isang taong sinisiraan,
Halimbawa, yung bida, sinisiraan ng mga tao, pinagchichismisan, at nagkaroon ng confrontation. Anong sinasabi ng bida sa mga kontrabidang chismosa? Wala ba kayong ginagawa? Ang dami yung tayo. May panahon pa kayong manira ng kapwa. Wala ba kayong ibang ginagawa at pinagkakabalahan? Ang dami ng oras na ginagamit sa paninira ng iyong kapwa. Kung bawat minuto, bawat sandali ng ating buhay, ay magiging abala tayo sa paggawa ng kabutihan, wala nang magiging kuwang ang paggawa ng masama. Ang paggawa ng hindi nalulunod sa Diyos. Ang paggawa ng mga bagay na hindi naman para sa ating ikabubuti o sa ikabubuti ng ating kapwa. Kaya ang unang turo sa ating Jesus, maging abala tayo sa paggawa ng mabuti. Mabuti ng pagod na pagod tayo sa paggawa ng tama kaysa napagod tayo ng walang ginagawa o napagod tayo sa paggawa ng mali. Ikalawa, itinuturo sa ating ni Jesus na kahit gaano tayo kaabala sa buhay, huwag natin kalilimutan ang pagdarasal. Siguro hindi naman isipin ni Jesus sa buong maghapon niya ang pananalangin sa Ama. Sa dami ng kanyang gawin, sa dami ng kanyang ginagawa, sa dami ng taong lumalapit sa kanya, sa oras na ginuhugol niya sa pangangaral, yan ang ginagawa ni Jesus, madaling araw siya na nanalangin. Ang nakalulungkot na pangyayari sa buhay natin, yung ating pagkaabala, ang siya pang nagiging dahilan ng ating hindi magdarasal. May kuha ka rito, nakaganon ka. Masyado na akong busy, wala na akong time mag-pray. At lalo na Minsan hindi. busy sa buong Minsan linggo ba? Lunes hanggang Biyernes, minsan hanggang Sabado pa, ay nagkakaroon wala na akong lakas Sinanood ko. para magsimba. Yan ang sinasabi ni Jesus. Kung kailan ka pagod, huwag ka magdasal. Kung kailan ka abala, doon ka gumawa ng oras para sa pananalangin. The Lord did not find time to pray. The Lord made time to pray. Hindi siya naghanap ng oras para maisip sa pagdarasal. Gumawa siya ng oras para sa pagdarasal. Ganun kahalaga sapagkat kinikilala ni Jesus na sa lahat ng alalahanin sa buhay, sa lahat ng problema, sa lahat ng mga gawain, sa lahat ng mga dapat natin isagawa sa buhay, mas higit natin kailangan ng Diyos. Katulad ni Job na nananalangin sa kanyang kahirapan, doon siya naging matatag sa kanyang pagdarasal. Katulad ni Pablo sa ating ikalawang pagbasa sa kanyang pag-isa sa misyon, wala siyang ginawang dahilan para hindi siya makapanalangin sa ating pamumuhay. Ito rin marami na tinuturo ng ating Panginoon Jesus. Kung kailan ka abala, huwag ka magdasal. Kung kailan ka maraming ginagawa, huwag mo maunawaan na mas kailangan mong manalangin. Sa pagkakalakas, ang tibay ng loob, ang inspirasyon, ang pagtatyaga, lahat na nila biyaya ng Diyos. Na makakamta natin kung tayo ay lalapit sa Kanya sa ating pananalangin. Huwag maghanap ng oras sa pagdarasal. Gumawa ng oras para madalangin. Ang ikatlo, ang sabi ng Simon kay Jesus, hinahanap siya. Aming Panginoon, nabali lang dito lang ang nagdadasal.
Nahanap po kayo ng napakaraming tao na pumunta sa ibahay namin at hinita. Ang sabi ng Panginoon, kailangan natin lumipat sa ibang bayan. Kailangan natin dalhin sa iba ang mabuting talita. Kailangan maranasan din ng ibang tao ang kaharian ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, ang paghahari ng Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos ay para sa lahat. Ito ang layunin ko. Ito ang dahilan ng aking pagtayo. Yan ang sinasabi sa ating Jesus. Ang naging natin ang dahilan kung bakit tayo narito. Ang naging natin ang dahilan ng ating existence. Maliwanag na maliwanag yan sa ating Panginoon Jesus. Kaya't alam niya kung ano ang kanyang mga dapat gawin. Ang taong hindi nakakaalam kung bakit siya narito sa mundo ito, masasayang ang oras sa paggawa ng mga bagay na hindi pa hulay sa kanyang existence o sa kanyang pamumuhay. Kapag hindi natin alam kung ano ang ating dapat gawin, kung ano-anong bagay ang ating gagawin. Kapag hindi natin alam ang dahilan natin sa buhay, marami tayong sasayangin panahon, marami tayong sasayangin oras, marami tayong buhay ng kanyang pagparito. Iyapal ko mga kapatid, bilang mga mata ng palatayang Kristiyano, ano man ang tawag sa atin ng Panginoon, alam natin lahat na ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay ay upang luwalhatiin ang ating Diyos. Upang ang buhay na ito'y kalugdan ng Diyos. Upang ang buhay na ito ay mabuhay ng may kabanalan. Upang ang buhay na ito ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Kung alam natin ang kailangan, alam natin kung ano ang ating pagkakatalahan. Kung alam natin ang kailangan ng ating pamumuhay, alam natin ang mga bagay na dapat natin pagpupulan at pagpupulan ng ating panahon. Abala tayong lahat. Lahat naman tayo busy. Ganito ang boses ko kasi masyadong abala kahapon. Nagbigay ako ng recollection 4 hours, 8 to 12. Pagkatapos doon, nagmamadali ako uwi para makapagpahinga ng konti after lunch. Pero hindi pa natatapos ang aking kaunting pahinga, meron pala akong meeting na alas 3. Pagkatapos ng meeting, nagmamadaling tapusin, may isa pala ako ng alas 5. Abalang-abala. Pagod na pagod. Paalaala ni Jesus sa amin at pagod sa ating lahat. Pagod ka pala sa paggawa ng mabuti. Dahil ang tao pala sa paggawa ng mabuti, wala nang walang oras sa paggawa ng mabuti. Sa oras ng pagkapagod, yung kailangan ng kasal. At alamin kung bakit tayo narito sa pagkagod ng binigay ng direksyon kung anong dapat natin gawin. Sumasampalataya ako sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, may gawa na natin. Sumasampalataya ako sa Kristo, isa na ng Diyos, Panginoon natin. Nagkatawang tao siya na natin Espiritu Santo. Ipinangalan ni Santa Maria Puerto. Pinagpakasabi ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay initigil. Dalawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Ng mga makapangyarihan sa lahat. Doon magkukulang pa rin ito ang bukog sa lang magkukulang na mamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawan ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Buong madalayan tayo ng Panginoon sa Diyos ng banal na awa at ilahat ng ating mga kaniligan sa Panginoon sa matibay na pag-asang diringgin na tayo. Sa bawat kaniligan, ating ituron,
Panginoon, tingin mo kami. Panginoon, tingin mo kami. Para sa iyong simbahan, patuloy na nagsasagawa ng magpagaling ng misyon ni Kristo. Sa may pagkain na ito ay buong katapatan at pagkasakapalan. Panalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Para sa Santo Papa at lahat ng kasunod sa pangangalan ng mabuting balita, lumamataw sila ang mga nakalilang pagkasunod sa buhay ng walang tawa. Panalangin Panginoon, para sa mga doktor, nurse, at lahat na nagtataguyod ng bisugan. Naway makita nila si Jesus sa kanilang mga pasyente at gawin nila ang mga ito ng buong ino. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Para sa mga sakit at mga tanda, naway makasama nila at mga kamag-anak at mga kasama sa pamamagitan ang pagpalita upang makapagila kanilang Diyos ng parangal at may pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, pinigil mo kami. Para sa mga kasalanan natin na ang mga may karami na ang buhay at ang kanilang mga pamilya ay makatanggap sa sinakailangang pagkalinga at pagkakagapay sa pisikal at spiritual. Manalangin tayo. Panginoon, pinigil mo kami. Panginoon Diyos, tulungan mo kami tumulad kay Jesus na ang buhay ay nakalaan para sa iba. Ang buong kabal na nakikita ko sa mga nagtitiis na maluwang panaburusa. Nagtutulawa kami sa kanyang na maging malapit sa mga sawing-palad at para sa kanila ay maging mga kasangkapan at iyong mapagpagaling na pagmamahal. Ikaw na buhay at pagmamahal pagpasawala hanggang Amen. Ano? Amen. Halika po. Manalangin kayo mga kapatid para pagmamahal natin ay dalagay ang Diyos sa mga Tanggapin naman ng Panginoon ang marangalan sa iyong mga kamay sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng lahat. Pamalangin ka, ang pagmamahal at linugin ito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga kanina. Ipatulong ko ito ay ating mapagsaluhan bilang pangkilapan sa buhay na walang sa buhay kong pamagpakailanman sa pamamagitan ng sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa iyo ang Panginoon At sumainyo rin Diyos, sa namin sa Panginoon. salamat
natin ang Panginoon at Diyos. Marapat siya pasalamatan. Tuwid na po marapat na ito ay ating pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Cristo na ating Panginoon. Siya ay naging kapwa natin maasahan. Upang may maunang bago sa kanalagutan, dahil lahat po magbago ang inanyas ng pagkakalanan ng sa kanalagutan. Bunga ng pag-ibig, siya ay naging at ang kamatayan ay naging. Kaya ang maraming masabi ang iyong pagkakasaan pag-ibig. Kaya kalisa ng maraming yan, nagsisaw ng makuwi siya ng malamang palis sa lahat. Ang nagtutuloy sa iyong kalaki-laki. Sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong galaan ang mga kalooban ko upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoon sa Kristo. Kamulat ng isang pusang loob na maging loob, ginawa ka niya ang ulangan. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati kayo. Piniamon sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, doong narapos ang hapunan, ginawa niya ang panis. Gayun niya ang pinasalamatan. Ginawa niya ang panis sa kanyang nalagay ang sila. Tanggapin niyo lahat ito at inulit. Ang panis ng aming dugo at tagat ng pagkakuman. Ang aming dugo ay bubuwas para sa ilang para sa lahat sa ibang pagkakatawan ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pagkakalala sa amin. Ipagduli natin ang misteryo ng pananampalataya. Pag-alala sa pagpamatay at pagkabuhay ng mga anak. Kaya iaalay namin sa iyo ang pinakay na nagbibigay ko namin sa nakakalawa ng kaligtasan. Maraming nagpapasalamat dahil kami iyong narapat na nalilay ko kayo sa harap ko para mag-ikot sa iyo. Sinasabog namin na kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabukulan sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama ng aming dugo ang iyong simbahan naganap sa buong daigdig. Gusto kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa. At ni Jess na aming Kristo at namin alalahanin mo rin ang mga Ako yung kanina, binaanan ako, alikabok yan eh. Dumadaan niya, para ganyan likod dapat. Wala na yan. Tawan mo at maging tapat. Pagka gano'n, hinga ka, pasingo, papatog mo na agad, ibabuga.
Tigilin mo. Gano'n, no? Tandaan. Wala. Di mo kang hinarin ako. Dinaanan ako eh. Kaya ito nakikita yun. Ay mag-iwang kawanan nilang pagpupuli sa ikararagal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Ang magiging. Sa pamamagitan ni Cristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at pagpupuli ng Espiritu sa pamamagitan. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa taluhin ng mga Inuulit namin na kami po ay nilagla sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw dito sa kasalanan at tinayo sa lahat ng kapahamakan sa pagkalanganing pinalalagihan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng pagpapagligtas namin sa Kristo. Ang tahan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tumayo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon lagi sa inyo. Kaya ng kapayapaan Peace be with you. 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 Manolo. Peace be with you. Peace be with you. Okay. God bless you. Ha? Sa tuloy niyo ko ba bigyan ko rin yung katma. Hindi nalilinis eh. Ito may dalawa, may gatisyo. Nilinis ko yan, wala naman. Nainitan siya. Gagayakan ko, tatanggalin ko na yan mamaya niya. Alay, nung banderitas, yung puso naman, Valentine's na. February. Sa amin. Okay, Diyos. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na tingin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay magagaling na ako. Ano ba
February 9. Ano, ako nila natin sa Yoga. Hello, Kabiyan Santos. Morning. Michael Angelo Santos. Okay. Ayos ano. Gagaling ka na. Babalik na ang mental. Ayan ka. Ayan po sila. At tuloy po pananalig po. At yes, pakapit. Mabiglang lumuri. Morning po. Po ka ba? Morning. Yan. Yung kapatid mo. May patay naman doon, di, gawag. Doon sa may kitabi ng ating bedroom ron, ila norme. Dito, dandaan. Mga ganda. Doon sa memorial. Ano? Ito ni Alex ganda. Oo, si Bobby. Tulog-tulog ba? Nagkakasunod-sunod. Ay, ganun eh. Dasal pa rin. Ang side niya. Yun po, Kylie. Good morning po, ma'am. Parang nanay ko, ganyan yung nanay ko araw. Yung araw ng nanay ko, ganyan. Yan. Yan. Wow. Good morning. Hindi ko kasi nahawakan yung madumi kamay natin. Agrado. Hindi mo kasi ganyan nasusubuan siya. Yes, dito tayo. Dalawa.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkain at inumin na pagkakaisa ang ibinibigay, kami ay niloob mo na makapakinabang. Sa isa ni Kristo kami naway makapabuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, pagpasawalang hanggan. Amen. Amen. Magsiupo ang lahat para sa mga patalastas. Tayo po ay magkakaroon ng second collection sa susunod na linggo bilang pagdiriwang ng World Day of the Sick. Ang lahat ng malilikot sa ating second collection ay magiging tulong at ambag sa mga gawain ng CBCP Episcopal Commission on Healthcare. Ang rito ng pagsusunog ng mga lumang palaspas ay gagawin natin sa darating na linggo, 11 ng Pebrero, pagkatapos ng misa sa 8 ng gabi. Maaari pa rin po ninyong dalhin ang mga lumang palaspas sa gwardiya ng ating katedral hanggang sa darating na linggo. Sa darating na 14 ng Pebrero ay Miyerkules ng Abo. Tayo ay papasok na sa panahon ng Kwaresma. Kaugnay nito, ang mga oras ng misa sa ating katedral ay ang mga sumusunod. 6 ng umaga, 8 ng umaga, 10 ng umaga, 12 ng tanghali, 6 ng gabi, at 8 ng gabi. Paalala po sa lahat na ang pagpapahid ng mga abo ay gagawin sa loob ng bawat misa. Ang ating pamahalaang lungsod ng Parañaque ay magsasagawa ng Mega Job Fair sa darating na 15 ng Pebrero, araw ng Huwebes, sa ganap na 7 ng umaga hanggang 3 ng hapon sa Parañaque City Social Hall and Sports Complex sa San Antonio, Valley 1. Ang turo ko aral mo sa pakikipagtulungan ng Rotary Club of Parañaque Poblacion at San Dionisio Community ay muling nag-aanyaya sa 10 taon nito sa mga may anak, pamangkin o apo na nasa grade 2 at grade 8 mula sa pampubliko at pribadong paaralan na nangangailangan ng libreng tutor sa English at Math. Mangyaring isama sila dito sa ating kapilya ngayong araw sa February 11. Pagkatapos ng misa, pakidala ang photocopy ng current school ID, school form o report card at 2 pirasong 1x1 picture. Limited slots lamang po ang available. Para sa inyong mga katanungan at iba pang detalye, mangyaring makipag-ugnayan kay Dina Penita Santos o sa kung sino mang volunteer ng turo ko aral niyo. Ngayon po ay inaanyahang tumayo at lumapit dito sa unahan ang lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan para sa buwan ng Pebrero para sa natatanging panalangin at pagbabasbas. Birthday. Tumayo po tayo at samahan niyo ako magpapit at itaas sa Diyos ang mga kapatid nating nagdiriwang ng biyaya ng buhay ngayong buwan ng Pebrero. Diyos ng siyang nilikha, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Tingin mo ang panalangin ng iyong mga alagad na gumugunita ng kanilang kaarawan sa buwan na ito at nagagalak sa mga handog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo po sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila at kukupin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa nila ang darating pang maraming masasayang taon. Lahat nawang ito ay maging kalugod-lugod sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Wala ko birthday mo. Inaanyayahan ko po magsiupo ang lahat para po sa kalaman ng lahat
Ito na po ang huling misa ni Father August bilang ating rektor at kura paroko. Kaya po, Father August, sa ngalan ng bumubuo ng San Dionisio Community Council at lahat ng residente dito sa aming barangay, taos puso po kaming